Tara ay gagala ngayon sa Katakian Elementary School. Huling araw ko na nito at makikita nyo sa orasan, alas 5 na nga ng hapon at kami ay maggagala na dahil wala na akong registrant. So, for the gala naman ng person, dahil sabi ko ay sec, hindi ako papayag na ako hindi makapaggagala at ako hindi makakapag-vlog na ang location is sa Katakian. Kaya naman si sec, ayan, sexy naglalakad at ako itutoy niya dun sa taas ng school sa may public. Kung makikita nyo ito, elementary, dibaga. Ayun si ma'am at busy pagtuturo sa banda dahil may parade kinabukasan nito at kanilang book month celebration na na-postpone dahil sa bagyo. Yung mga naka-green na uniform, iyon po ay mga high school. Tapos yung naka-blue ay elementary. Ito nga po yung napuntahan ko, nakakaiba ha, dahil ito ay bukod tangin na magkasama na ang elementary at public. Ito po ay elementary, tapos doon lang sa dulo makikita na ang public. Tapos nagustuhan ko dito yung pinaka-pathway, yung nilalakaran ni Sec, dahil siya ay multiplication table ha, na iba-ibang number kaya makikita nyo. Tapos ito, ang cute ng mga paso ng kanilang mga halaman. Saludo ako sa nakaisip nito dahil napakinabangan iyong plastic sa halip nga namang itapon. Diba? Dapat talaga tayo mag-recycle para at least bawas yung ating basura, yung environment natin hindi masisira. Tapos yung tinuturo kong yan ang public. Isa na lang yung gate nila. Dati daw may gate dun sa may tabi diyan. Pero inalis na nila. Kaya isa na lang yung kanilang entrance at exit doon sa mismong elementary. Kaya ang nangyayari, parang isa na lang talaga siyang compound. Tapos yung nasa likod, asawa siya ni Sec, kasama din namin. Kalalating siya nung isang araw galing sa Kabayanan. Kaya naman si Sec, sabi ko, date nilang mag-asawa ito. At ang nangyayari ay ako ay kanilang extra sa kanilang date. Tapos itong kanilang hagdan kung makikita nyo, ayan, at sira-sira na, honey. Pero, tingnan nyo naman at maganda yung sunset. Kaya ako medyo nalibang. Tapos napatingin ulit ako dito nung ako'y humahakbang na. Abay, sabi ko nga, ay baka naman ako dito yung malusok. At ako ay mabigat na, honey. Ay hindi daw naman at ito daw naman ay kumbagay dalalaan ng mga bagyo. Sabi ko nga, delikado pala dito kapag lumindol dahil baka kung anong mangyari. Sana mabigyan ng pansin na mabigyan ng fund itong kanilang ganito para naman sa safety ng ating mga estudyante at mga kaguruan. Tapos ayan, nandito na ako sa tuktok, iniintay lang namin yung aming kasama. Tapos ayan, ang ganda na overlooking, diba? Ayan, nakikita nyo, iyan ay dagat. Para din siyang sa busdak na pinuntahan namin na overlooking. Actually, yung busdak ba yan lang din sa tapat. Kung napanood nyo po yung vlog ko dati na overlooking na school, yun lang yung nandun din sa tapat. Pagkubali, magkatapatan lang sila ng school na ito. At i-enjoy nyo na lang po muna ang ating sunset na napakaganda. Ako nga po ay mahilig sa sunset at sunrise. Kapag po sunset, ito po ay isang paalala na magpasalamat tayo sa araw na nagdaan dahil kahit anong pagsubok ay ating nalalampasan. Kapag naman po sunrise, feeling ko ito'y panibagong araw, panibagong pagsubok sa araw, pero nandun pa rin yung faith natin na lahat iyon ay malalampasan. Alam mo yung dapat optimist tayo na yung araw na yon magiging makabuluhan tayo at magiging maganda yung araw na iyon. Tapos dahil sarado nga yung pinto papunta doon sa 3rd floor sa kanilang rooftop, ay di kami bumaba na lang muna. At kami ang daw tatawagin yung kanilang guide na siyang may hawak ng susi. At habang naghihintay kami ng susi, ay eto at kami nanonood. Tapos nakita ko yan si Sir. Si Sir Reinhard, siya ay nakaklase ko sa ibang subject noon sa NQC. Ay nakakatuwa at siya pala ay nakain na dito sa school. Tapos eto na si Kuya, siya ang guard / caretaker at all around dito sa school na ito. Sa halip na dumaan nga doon sa hagdan na mas mataas, ay dito na lang kami at bukod sa shortcut, ay feeling ko ay hindi ako masyadong hihingalin dito dahil hindi naman siya ganun kataas. Unlike doon sa hagdanan, doon lalaki ng steps. Ay ako pa naman ng mga panahong ito ay nakatudo dressed. Buti na lang po at ang inyong persona ay laging naka-cycling kapag naka-dress. Kaya naman talagang kahit buka ka na pag-akyat sa hagdan ay talagang go for the go. At eto na nga, kami ay aakyat na.
Pero sobrang ingat kami dahil ito nga po ay abandonado na ang second at third floor dahil sa nasira noon daw bagyong Aghon. Kaya naman kami ay dahan-dahan. Ayan, makikita nyo sirang-sira yung school, di ba ga? Sana po may makapanood nito na may mabuting puso na pwede pong mag-donate sa school na ito para naman po maayos at matulungan natin ang mga kaguruan at estudyante. Ayan, tinanggal ni Kuya yung nakaharang dahil sadya po itong hinaharangan para po yung mga estudyante ay hindi umakyat at hindi po sila mapahamak dahil nga sa taas tapos sa ganitong sira-sira at ganitong basa ay baka po mga dulas o mga hulog, kaya ang ginawa nila sinarahan na nga lang pansamantala. So ulitin ko po, shout out po dun sa may mga buting puso na pwede pong mag-donate dito. Pero much better po ay sa ating gobyerno na sana mabigyan nila ng pansin ang school ng Katakian para po matulungan na maayos ang kanilang silid-aralan. At ayan, napakaganda ng sunset, di ba? Talagang feel na feel ko. Tapos ang hangin dito as in sobrang fresh na alam mo yung hangin na galing dagat. Talagang sobrang ganda. Tapos yung islang ayun na isinuzoom ko, ayun daw ay Snake Island ang tawag. Sayang nga at plano namin pumunta doon pero hindi kami nakagala. Kaya naman hanggang Zoom na lang ang kayang gawin ng person dahil hindi ko siya mararating. Dahil ako nga kinabukasan ay palipat na sa SUR. Dahil kinulang nga sa time ay hindi na nakagala ang person. Sayang, di ba ga? Pero okay lang, ang lahat ay may dahilan. Ang bawat pangyayari sa ating buhay ay may dahilan si Lord. Kaya naman sa susunod, mare mo balang araw makarating ko din yung Snake Island na yun at ma-vlog ko din. Kung sino man sa inyo ang nakarating na doon, i-share nyo na lang sa akin ang picture ninyo diyan din sa comment section at nang makita ko. Tapos ayan yung magjowa at overlooking. Tapos yung itinuro kong iyan, abay ako'y nagulat. Tingnan ninyo namang mabuti, di ba ga? Siya ay bubong nung buong school. As in sobrang laki niyang bubong na may kasama pa siyang bakal. Pero nung bagyong Aghon ay sinilipat. Ay may kikakot, hindi tinamaan yung dalawang bahay na ipinapakita ko sa video. Dahil kung hindi ay baka talagang aksidente. Napakabuti talaga ni Lord, di baga, dahil tayo ay ipinag-aadya nila. Kaya muli, paalala ko po sa inyo, huwag po kayong makakalimot na manalangin at huwag mawawala ang faith. Dahil ang lahat po ng pagsubok, lahat yan ay nalalampasan. Kaya nga ako'y kahit maraming pagsubok, bound sa utang at naiiyak na lang sa stress, sa mga pagsubok na pinagdadaanan ko, ako'y laging pinagpapasa Diyos ang lahat. God bless you everyone. Please like, share, and follow me.